Kumusta mga kawok? Ako si Lan at welcome back sa Walk with Lan. Ang channel kung saan tayo nagdadissect ng Philippine politics na parang surgeon sa operating room pero with a dash of wit para hindi maging boring. Today, we are diving into a flood of controversies, literally. Narinig niyo ba yung balita? Si Quezon City Mayor Joy Belmonte ay natuklasan ang isang flood control project na umabot no sa whopping 66 phases. 66 ha? Parang teleserye na walang katapusan, pero instead of love triangles, it's a triangle of corruption, inefficiency at wasted billions. Para sa mga kabataan na tulad nyo na nag-aaral o nagtatrabaho habang iniisip ang future ng Pilipinas at sa mga OFW na nagpapakahirap abroad para sa pamilya, ito ay hindi lang chismis. Ito ay tungkol sa inyong taxes at remittances na nawawala sa baha. Stick around dahil we will break it down intellectually, critically, at fact-based. No fake news here. Just hard truths with some witty punches to keep you engaged. Hit that like button now if you're ready to get woke. Pun unintended. At kung bagong viewer ka, subscribe na para sa mga more episodes like this. Let's walk. Una, let's set the stage. Quezon City, ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila, ay laging binabaha. Bakit? Dahil sa urban sprawl, clogged drainage, at climate change. Pero higit sa lahat, dahil sa poor infrastructure planning from 2021 to 2025. Ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay nag-implement ng 254 flood control projects sa Quezon City na nagkakahalaga ng mahigit 14 billion pesos. That's billions with a B, mga kaibigan. Para sa context, that's enough to build thousands of classrooms or hospitals. Pero saan napunta? Sa projects na supposed to solve flooding. Pero bakit pa rin tayo lumulutang tuwing umuulan? Okay mga kaibigan? Flooding isn't just a natural disaster. It's a political failure. No? Critically speaking, kapag ang gobyerno ay nagpupur ng pera sa projects na hindi naman effective, it's a red flag for mismanagement or worse, corruption. Para sa mga youth, isipin nyo, kayo ang nagbabayad nito sa future debts. At sa OFWs, your hard-earned dollars are funding this mess. Parang boyfriend na laging nangangako ng next time, maayos na, pero lagi ring nag-flood ng excuses, mga kaibigan. Yan. Ngayon, pumunta tayo sa meat ng issue. Ayon kay Mayor Joy Belmonte sa kanyang press conference noong August 29, 2025, out of 254 DPWH flood control projects sa Quezon City, only 2, dalawa lang ang na-approve ng city government. Bakit? The rest, they bypass local approval which is required by law para matiyak na aligned sa city plans at hindi magiging white elephant projects. Ano ang problems? Una, unclear locations. Parang ghost projects na hindi mo makita sa mapa. Pangalawa, duplicate budgets. Parehong area, parehong project, pero dalawang funding. Pangatlo, some are in private properties, without permission, illegal. At ang pinaka-highlight, isa sa mga ito ay hinati sa 66 phases. 66 phases for one flood control project. As Belmonte wittily asked, saan banda kaya yung phases 1 to 66? Parang isang pako kada taon lang ang progress. Critically, bakit ginagawa ang phasing na ganito? Sa Philippine procurement law, small projects under certain thresholds can avoid competitive bidding, making it easier for favoritisms or kickbacks. No, this is a classic example of a project splitting to skirt transparency rules. No, sa 141 completed projects na listed sa sumbong sa Pangulo website, at least 113 more ongoing, lahat under scrutiny. Mga kabataan, paano kung ikaw ang mayor? Ano ang gagawin mo? Share in comment section, mga kaibigan.
Okay ha, zoom in tayo sa star ng show, ang flood control project na may 66 phases. Ano ba ito? Ayon sa reports, it's one of the 254 na worth over 14 billion pesos combined. Pero specifically, this one was flagged for being absurdly fragmented. Okay, parang recipe ng adobo na hinati sa 66 steps. Phase 1, hugasan ng bawang. Phase 66, kainin. Pero seryoso, this fragmentation raises questions on efficiency. Okay, Mayor Belmonte expressed frustration doon po sa press conference. Billions wasted, yet flooding persists. Nako, bumabaha nga ngayong araw na ito sa Quezon City. Kanina pala, no? Para sa mga OFWs, isipin nyo, kayo ang nagpapadala ng pera para sa Pilipinas, pero napupunta sa projects na hindi naman nakakasolve ng problema. This could be a tactic to award contracts to favored contractors without videos, no? Without bids pa. Sa press conference ni Belmonte, sinabi niya na they are inspecting all and convinced na may anomalies, no? Ano kaya ang phase 33? Maybe maghintay ng budget approval. O hindi lang yan isa ha, meron pang duplicates, unclear scopes at projects na ineffective. Over 14 billion pesos from 2021 to 2025, pero Quezon City still floods. This highlights the tension between national agencies like DPWH and LGUs, centralized power versus local needs. It's a systemic issue in Philippine governance. Parang traffic sa EDSA, everyone knows it's broken but no one fixes it. Si Mayor Joy Belmonte ay hindi nagpapatumpik-tumpik sa kanyang press con. She bared it all. Anomalous, no? Projects na binaypas ang LGU approval. She's ordering inspections and coordinating with national government. Only to approve of 254. Engaging for youth, mga kaibigan, no? Mga kabataan dyan. Belmonte as a role model. Young, progressive leader, fighting corruption, mga kaibigan. This screams potential corruption, facing to avoid bids, duplicates for double dipping. In political science terms, it's principal agent problem. DPWH is agent not aligning with public interest. Your sacrifices deserve better, no? Parang scam na buy one get one free, pero ang free ay corruption. Ano ang gagawin natin? Demand transparency, mga kabataan. Use social media, OFWs, support anti-corruption orgs. Let's push for reforms. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging Okay, laging handa para sa bayan, mga kaibigan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLang at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, to wrap up the 66 phases fiasco is a wake-up call. Stay informed, stay critical. Thanks for watching this couple of minutes. Your legends. Like, comment, subscribe. Kita-kits next time sa #WalkWithLang. Peace out and babuhay ang Pilipinas.